Naranasan mo ba noong kabataan mo ang magbukas ng maliit na kahon ng puspuro, maglatag ng basang bulak at mag-abang ng may kasabikan kung manganganak ang iyong mga alagang makukulay at mababangong bilog? Ano nga bang tunay na misteryo at siyentipikong paliwanag sa likod ng sikat na laruang ito na tinatawag nating kisses? Paano nga ba ito nagsimula at mabilis na kumalat ang paniniwalang may buhay ang mga plastik na butil na ito sa buong Pilipinas? At bakit bigla silang naglaho sa merkado ngayon? Noong dekada 90, bago pa man sumikat ang mga sopistikadong digital na laro at mga smartphones, laganap sa mga elementary at high school sa Pilipinas ang isang kakaibang paniniwala na ang mga kisses o aroma beads ay mga buhay na organismo. Ang mga batang 90s ay may malalim na pananalig na ang mga makukulay na butil na ito ay may kasarian, humihinga at may kakayahang magparami tulad ng mga tuloy na hayop o halaman. Karaniwan itong nabibili ng mga mag-aral sa napakamurang halaga, piso o 50 sentimo lamang bawat maliit na plastic pa mula sa mga sari-sari store sa labas ng eskwelahan o kaya naman ay sa mga naglalako sa bangketa. Ayon sa mga kumalat na urban legend ng panahong iyon, upang ang kisses na ito ay mabuntis at matagumpay na mga anak, kinakailangan silang isailalim sa isang partikular at masusing paraan ng pag-aalaga na itinuro lamang ng mga kapwa bata sa pamamagitan ng word of mouth. Ang proseso ng pag-aalaga sa mga kisses ay may sinusunod na parang ritual na seryoso talagang ginagawa ng mga kabataan noon sa loob ng kanilang mga silid o bag. Ang pangunahing tirahan na ginagamit para sa kanila ay ang bakanteng kahon ng posporo na madaling makuha sa kusina o kaya naman yung mga plastic na lalagyan ng pelikula ng camera o film canisters. Nilalagyan ng mga bata ng ilang patong ng bulak ang ilalim ng kahon upang magsilbing malambot na kama na siyang pinagmumulan din ng inumin ng mga butil. Para naman sa kanilang pagkain, binubudburan sila ng mababangong pulbos, partikular na ang baby powder na pinaniniwala ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang lumaki at magparami. Matapos itong maihanda, ang kahon ay mahigpit na isinasara at itinatago sa pinakamadilim na bahagi ng bago aparador dahil ayon sa paniniwala, nahihiya at hindi manganganak ang mga kisses kapag nasisinaga ng liwanag o kapag pinapanood ng mga tao. Kapag lumipas ang ilang araw o linggo ng matyagang pag-aabang, laking gulat at tuwa ng mga bata dahil sa tuwing bubuksan nila ang kahon ng posporo ay makikita nilang ang dating 2 o 3 pirasong kisses ay nagiging 4, 5 o higit pa. Ang pangyaring ito ang lalong nagpatibay sa maling paniniwala ng publiko na mga ito ay tunay na dumarami at may misteryosong buhay na hindi may paliwanag ng simpleng pag-iisip ng isang musmus. May mga pagkakataon pa nga na nagpapalitan ng mga kulay mga bata sa paniniwalang kapag pinagsamang magkaibang kulay sa loob ng isang kahon ay mag-aasawa ang mga ito at makakagawa ng bagong kulay na anak. Ang siklong ito ng pag-aalaga, magpapakain ng pulbos at pagbibilang ng mga bagong sulpot na butil ay naging isang malaking bahagi ng pang-araw-araw na libangan ng isang buong henerasyon ng mga Pilipino. Ngunit ano nga ba ang tunay na siyentipikong katotohanan sa likod ng sinasabing pagpaparami o panganganak ng mga laruang ito na gumising sa imahinasyon ng marami? Sa ilalim ng masusing pagsusuri sa larangan ng kemika at inhinyera ng mga materyales, ang mga kisses ay hindi kailanman naging biological na organismo, kundi mga plastic resin pellets o mas kilala ngayon sa siyentipikong tawag na superabsorbent polymers o SAP. Ang mga polymers na ito ay mga chain ng mga molekula na may pambihirang kakayahang humigop at mag-imbak ng likido o halumigmig o moisture na umabot ng hanggang daan-daang beses ng kanilang sariling bigat at sukat. Kapag ang tuyo, siksik at maliit na butil ng kisses ay tinabi sa basang bulak sa loob ng saradong kahon, dahan-dahan itong sinisip-sip ang tubig sa pamamagitan ng proseso ng osmosis na siyang nagiging sanhi ng kanilang marahas na paglaki, pagalsa at paglambot. Dahil ang pisikal na struktura ng plastic o gel na ito ay nagiging marupok at nawawala ng tibay kapag sumobra sa pagbuka at pagpuno ng tubig, ang natural na internal pressure mula sa patuloy na paglaki ay nagiging sanhi ng pagkakabitak-bitak nito. Kapag umabot na sa sukdulan ng kapasidad ng butil na humawak ng tubig, ito ay natural na magkahati, mapupunit o madudurog sa mas maliit na piraso sa loob ng kahon ng posporo. Ang mga naghiwalay at naputol na bahagi na mukhang maliliit na bilog o tila mga mumo na siya namang napagkakamalan ng mga bata na mga bagong silang na anak ng kisses. Samantalang ang pulbos na ibinubudbud ay nakakatulong lamang upang hindi magdikit-dikit ang mga nabiyak na bahagi. Bukod dito,
Ang isa pang rason ng pagdami ay ang simpleng katotohanan ng palihim na pagdadagdag ng mga bagong butil ng mga kalaro o kapatid na hindi napapansin ng may-ari upang makipagbiruan o magpataas ng pananabik. Kung babalikan naman natin ang kasaysayan kung paano nagsimula at bakit biglang nauso ang produktong ito sa bansa, matutuklasan na ang mga aroma beads ay hindi kailanman dinala sa Pilipinas upang maging laruan ng mga bata. Ang orihinal na komersyal na gamit ng mga produktong ito sa ibang bansa ay bilang industrial air freshener, pampabango sa mga selyadong espasyo tulad ng mga sasakyan, aparador ng damit, banyo o kaya naman ay bilang pandekorasyon na sumisip-sip ng tubig sa mga paso ng halaman. Nagsimula ang trend sa Pilipinas noong dekada 90 nang mapansin ng mga lokal na importer at maliliit na negosyante sa Divisoria ng mga makukulay, mababango at murang butil na ito ay mabilis na makatawag pansin sa paningin ng mga mag-aaral upang mabilis na maubos ang kanilang mga paninda at mapataas ang kita. Sinamantala ng ilang mapang-diskarteng tindero ang kawalang mali ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kwento na ang mga ito ay magic kisses na nanganganak kapag inaalagaan. Ang marketing na nakabatay sa malikhaing urban legend na ito ay mabilis na kumalat na parang apoy sa mga paaralan dahil ang mga bata ay likas na mausisa at mahilig sa mga bagay na may elemento ng mahika. Ang bawat eskwelahan ay naging sentro ng palitan ng impormasyon kung paano napaparami ang kisses at ang tagumpay ng isang bata na mapanganak ang kanyang alaga ay naging simbolo ng galing sa kanilang komunidad. Ang penomenong ito ay lumago ng husto dahil sa kawalan ng madaling access sa internet o mga scientific fact-checking sites noong panahong iyon, kaya't ang kwento ng mga tindero ang naging nag-iisang katotohanan para sa mga kabataan. Ang simpleng pampabango sa aparador ay tuloy nang pumasok sa kasaysayan ng kulturang Pilipino bilang isa sa mga pinakasikat, pinakamisteryoso at pinakakontrobersyal na laruan na humubog sa imahinasyon ng milyong-milyong batang 90s. Sa pagpasok ng bagong milenyo, marami nagtataka kung bakit tuluyan na naglaho ang laruang ito sa mga bangketa at hindi na nakikita sa mga kamay ng kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan. Ang pinakapangunahing dahilan ng kanilang pagkawala ay ang pagpapatupad ng mas mahigpit na mga batas at regulasyon ukol sa kaligtasan ng mga mamimili, partikular na mula sa Food and Drug Administration at mga tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata tulad ng Eco Waste Coalition. Ang mga aroma beads ay gawa sa mga sintetikong kemikal, tina at artipisyal na pabango na nagtataglay ng mga nakalalasong sangkap kapag pumasok sa katawan ng tao dahil sa kanilang maliit na sukat, makulay na anyo na mukhang candy at mabangong amoy. Naging napakataas ng insidente ng choking hazard o aksidenteng pagkalunok ng mga maliliit na bata. Pati na rin ang mga pagpasok nito sa loob ng ilong at tainga na nagdudulot ng mga medikal na emerhensya. Ang mas matindi pang panganib na natuklasan ng mga doktor ay kapag ang superabsorbent polymer ay nalunok, patuloy itong hihigop ng likido sa katawan, sa loob ng tiyan at bituka ng bata na nagiging sanhi ng paglaki nito ng husto hanggang sa harangan at barahan nito ang digestive tract. Ang ganitong uri ng kondisyon ay nangangailangan ng agarang operasyon upang maiwasan ang pagputok ng bituka o pagkalaso ng dugo na maaaring humantong sa kamatayan. Dahil sa mga napaulat na medikal na kasong ito sa loob at labas ng bansa, opisyal na ipinagbawal ng pamahalaan ang pagbebenta ng mga aroma beads bilang laruan para sa mga bata at ang mga lehitimong establishmento ay pinilit na maglagay ng mga babala na ang produkto ay para lamang sa layuning pampabango at dekorasyon. Ang pagtaas ng kamalayan ng mga magulang ukol sa mga nakatagong panganib ng mga kemikal na laruan ang tuluyang pumutol sa kadena ng supply ng kisses sa paaralan. Bukod sa mga isyu sa kalusugan at mahigpit na regulasyon ng gobyerno, ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya at pamumuhay ng mga kabataan ay isa pang malaking salik kung bakit hindi na uso ang kisses ngayon. Ang mga bata na lumalaki sa modernong panahon ay pinanganak sa mundo ng internet, kung saan ang libangan ay nakasentro na sa mga digital na laro, tablet, smartphone at mga interactive na online platform tulad ng TikTok at YouTube. Ang misteryo na nagdala ng kasikatan sa kisses noong dekada 90 ay madali ring masuri, mapatunayan bilang huwad at madiskubre bilang isang simpleng chemical na reaksyon sa pamamagitan lamang ng isang mabilis na pag-research sa Google o panonood ng mga educational videos. Dahil nawala ang elemento ng mahika, sikreto at misteryo na bumihag sa isip ng mga batang 90s, hindi na ito nakakapukaw ng interes sa mga makabagong kabataan na mas sanay sa mga laruang may mataas na antas ng teknolohiya, visual effects at agarang kasiyahan. Ang kwento ng kisses ay hindi lamang isang simpleng alaala ng nakaraan kundi isang malinaw na salamin ng yaman ng imahinasyon at kolektibong kultura ng lipunang Pilipino noong panahong simple pa ang pamumuhay. Ipinapakita nito kung paano isang ordinaryong pang-industriyang produkto ay nagawang bigyan ng buhay at personal na kahulugan ng mga bata dahil sa kanilang likas na pagiging malikhain at kawalan ng malisya. Ang siyentipikong pag-unawa sa likod ng mga katangian ng superabsorbent polymer sa isang paalala na ang pag-usisa at paghahanap ng katotohanan ay mahalagang bahagi ng mga pag-unlad ng ating kaalaman bilang isang sibilisadong lipunan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at ng pagdami ng kisses ay bunga ng physical at chemical na reaksyon ng material sa tubig at hindi ng isang biological na proseso, mas nagiging mapanuri tayo
sa mga impormasyong ating tinatanggap at ipinapasa sa iba.